Kapag natikman mo ito, baka hindi mo nabalikan ang classic cinnamon roll. Strawberry cinnamon rolls na mas pinasarap at legit na viral dessert. Sa bidyong ito, gagawa tayo ng toppings from scratch. Plus technique, kaya tara! Sa ating mixing bowl, maglalagay tayo ng 3/4 cup lukewarm milk. Maglalagay rin tayo ng 2 large eggs, 2 and 1/2 teaspoon ng instant dry yeast. Dapat dito nailagay ko na yung sugar kaso masyado nga maaga kaya naantok pa ako kaya nakalimutan. Hahaluin lang natin to ng kulay pink na wire whisk at iset aside. Magtitimbang na rin tayo ng harina, 400 grams kutita bread flour ng Pilmico, and then 100 grams na wooden spoon cake flour. Kung mapapansin mo, medyo maputi yung isang flour na nilagay natin kasi cake flour yung nilagay ko. Naglagay na ako ng 1/3 cup na sugar at 1 tablespoon na strawberry emulco. 1 tablespoon lang sapat na kaya wag mo nang dagdagan dahil magiging Barbie na yung kulay ng cinnamon roll mo. Simutin lang natin para naman makuha natin kasi thick yung consistency ng strawberry emulco. Mamasahin lang natin ang ating dough sa ating stand mixer gamit ang dough hook attachment. At kapag nabuo na siya ng isang dough, saka natin ilalagay ang salt at sa ating butter. Mas maganda ang alsa ng dough kapag sa huli mo nilalagay ang salt dahil hindi sila nagtatalo at hindi nababawasan ng power ng yeast. Naglagay lang ako rito ng 1 teaspoon of salt at 100 grams na room temperature unsalted butter. Masahin lang natin to ng 10 to 15 minutes hanggang sa maging smooth and elastic. Anong meaning ng elastic? Yung hindi na siya basta-basta napupunit. Ayan, parang ako, hindi basta-basta napupunit. Gamit na gamit nga yung scraper na to. Alam niyo yung scraper na to, 3 piraso ito. So, kung gusto mo, let me know sa comment section. And then, lalagay lang natin yung ating dough sa slightly greased bowl. Lagyan natin ng, or brush natin ng oil yung pinakaibabaw para hindi dumikit sa plastic cling wrap. First proofing, rest lang natin ng 1 to 2 hours hanggang sa mag-double ng size. Gawa na muna tayo ng filling using 100 grams room temperature unsalted butter at 3/4 cup of brown sugar, 2 to 4 tablespoon ng cinnamon powder na tapon pa nga. Combine lang natin hanggang sa maging thick paste ang consistency ng ating filling or cinnamon filling. For the exact measurement, check nyo lang sa caption. Lagi naman nasa caption yung mga ingredients natin. So, gagamit tayo sa ating topping ng 500 grams na strawberry or frozen strawberries. Pwede 1/4 lang yung gamitin nyo kasi hindi naman lahat magagamit ito. Nilagay ko sa cheesecake yung iba nito. 100 plus ko lang siya nabili sa Walter Mart sa frozen goods no, kasama ng mga gulay na frozen. Para sa akin, mas masarap ito kasi hindi siya maasim. Hindi maasim yung mga frozen na strawberries. Naglagay lang ako ng 1/2 cup ng sugar at isang slice ng ginger. Tinanggal ko yung tubig kasi mas magtutubig siya later on. Nakita nyo yung ginawa ko, tinanggal ko yung tubig. So ayan, papakuluan lang natin siya ng about 10 to 15 minutes. So naglagay lang ako ng 1 teaspoon of lemon juice para para magbalanse yung kanyang lasa, and then para hindi siya gaano magtigas kapag naglumamig. And then pinalaputan ko lang siya ng slurry using 1 tablespoon of cornstarch at 1 tablespoon ng water. Ayan, di ba? Ang lapot na, ang ganda ng consistency, kasaka makintab siya, di ba? Set aside lang natin to cool down, then balik na tayo sa ating dough. Ayan na, ang ganda ng alsa, di ba? So, punch lang natin yung ating dough para ma-release ang air. And then, dinivide ko lang ito sa dalawa kasi maliit lang yung table natin. Mahirap magpalapad din kapag masyadong malaki yung ating dough. Naglagay lang ako ng konting flour para hindi dumikit. So, usually, syempre kapag gumagawa tayo ng cinnamon roll, ipa-flatten natin yung ating dough. Kailangan maging rectangular yung ating dough. Kapag hindi rectangle yung itsura na inyong dough, batak-batake mo lang sa para maging rectangle yung kanyang size o kanyang itsura. And then, pa-flatten lang natin ito hanggang sa ma-flat ng tama lang, hindi masyadong manipis kasi pag masyadong manipis, mapupunit na yung ating dough. So, ito na yung filling natin. Hinati lang natin sa dalawa kasi nga kalahati lang yung dough na ginamit natin. So, spread lang natin yung filling hanggang sa ma-cover yung ating dough. Parang puso yan. Coveran mo para hindi masaktan. Charot. And then, ifo-fold or iro-roll na natin yung ating cinnamon roll. Ayan. Ganito yung pinaka-classic na technique. Ayan. I-pinch mo lang yung pinaka-dulo para mag-seal siya automatic. So, gumamit ako ng kutsilyo dito kasi hindi ko makita yung sinulid. And then, ayan, kinat ko lang yan into 12 to 18 pieces. And then, nilagay ko sa tray yung iba. Ayan, kung pambenta, nilagay ko na siya dito sa sugar cane or sa bagase. Bagase ba tawag doon? Papasayin na natin to ng 45 to 60 minutes. And then, ayan, nagdoble na siya ng size. Normally, nagbabrush ako ng egg wash sa ating cinnamon roll. Then, ibibake natin to sa 180 degrees preheated oven ng 18 to 22 minutes. Huwag mo masyadong i-burn yung ibabaw kasi titigas yung ating cinnamon roll. So, medyo dumating ang tao kaya medyo napapula natin. Pero okay naman siya, hindi naman siya matigas. Ayan, papalamigin na muna natin. Let this cool down. Habang pino-cool down natin to, gagawa na tayo ng topping na cream cheese frosting sa ibabaw. Gumamit lang ako rito ng 250 grams na Philadelphia room temperature cream cheese. And then, nag-sieve in lang ako rito
rito ng 1 cup na Peotraco powdered sugar. Importante na ma-sift natin yung powdered sugar para walang buo-buo at smooth yung kalalabasan ng ating frosting. So naglagay lang ako ng emulko ng vanilla ng half teaspoon and then 2 to 3 tablespoon ng ating strawberry. So dapat kasama na rito yung cream natin, 3 to 4 tablespoon ng cream para smooth talaga yung cream cheese natin. Ganyan lang naman kadali, kung pwede kang gumamit dito ng hand or wire whisk kung walang hand mixer. Basta make sure na room temperature yung cream cheese na gagamitin para mas smooth or mas madaling i-mix. So ayan, ilalagay na natin siya sa ating cinnamon rolls. At ayan na nga, na-excite na yung kapitbahay kung ano daw ba ang meriendang gagawin. So ganyan lang naman siya kadali, di ba? Ilagay mo na yung pinaka-topping, tapos yung susobra pwede mo magamit sa cheesecake or burnt bus cheesecake. Basta make sure na naka-chill yung inyong strawberry. So, yung blueberry sa susunod na video naman natin gagawin sa burnt bus cheesecake pang negosyo recipe. At eto na nga ang ating strawberry cinnamon rolls na napaka-overload. At ayan tingin pa lang ang sarap na. Kaya naman mag-follow lang para sa marami pang recipe na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap.